Buenos dias mga subscribers at followers ko dito po sa YouTube channel, pati na din sa ating mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At welcome po sa ating continuing legal lecture. At ating pong ipagpapatuloy ang ating usapin tungkol dito sa nagaganap na impeachment trial. Medyo nakakatuwa, nangyari kahapon tungkol sa isang senador, actor, judge dito po sa ating impeachment trial court. Ngayon, himay-himayin po natin. Hihimay-himayin po natin ang mahiwagang, kung tawagin natin ay legal gymnastics sa Senado, kung saan si Senator Judge Robin Padilla ay pinapayagang mag-justify. Saan pinapayagang mag-justify? Yan po ay ating opinion, no? Sa paggamit ng alias, no, ng Office of the Vice President na kasalukuyan pong ginigisa dyan sa impeachment trial court tungkol sa usapin ng confidential funds at mga misteryosong acknowledgement receipts, mga pangalan na nakakagulat na pinaghalo ang chichirya at mga pangalan ng mga hayop, no, na kinumbine dito sa mga Mary Grace Piatos, kinumbine dito kay Pong, Pagong at dito kay ngit-ngit na ngit-ngit dahil talaga naman nagngingit-ngit nung hindi pa niya nakukuha ang confidential funds. Ika nga nila kapag ang logic mo ay parang script na sa action movie. Asahan mo magiging comedy show ang paglilitis. Alam niyo po, marami nang pumupuna kapag nagsasalita daw ang ating magaling na senador na si Robin Padilla ay medyo naiinis daw sila dahil balukdok daw po ang logic ni Senator Judge Robin Padilla. Yan po ang naririnig natin sa mga netizens. Miski dun sa mga komentaryo ko dito sa YouTube. Yan ang madalas, no? Kasi nung iba to ni Senator Robin ang argumentong nagamit din naman daw, no? Nagamit daw din si Ninoy Aquino ng alias nung panahon niya at ang ginamit nga yung Marshal Bonifacio. Bakit ngayon bakit bawal ang alias sa resibo? So dahil diyan napahawak na lang sa ulo ang mga constitutionalists. Napakamot sa ulo kahit walang kuto. So kay Senator Robin Padilla, konting preno lang po sa legal drift. Dahil ito pong si Ninoy Aquino, gumamit po yan ng alias na Marshal Bonifacio for self-preservation. Ginamit niya ang Marshal Bonifacio para makauwi ng buhay at di maitiklop ng mga militar. Yun ang dahilan niya . Yung mga misteryosong alias naman sa resibo ng pondo ng bayan, ginamit for preservation. Hindi ng sarili. Preservation ng bulsa ng mga public officials. Nagtago sa resibo para takasan ang mga obligasyon sa Commission on Audit. Ginamit ang mga aliases para makakuha ng pondo sa bayan. Gamitin ng taxpayers' money para mangupit. Magkaiba kasi yung nagtatago ng pangalan para hindi mahuli, mapatay. Sa nagtatago ng pangalan para hindi mabuking ang waldas na pondo ng bayan. Si Ninoy, buhay niya ang kanyang pinoproteksyonan. Yung sa resibo, yung confidential funds, binibigyan ng proteksyon na hindi ginamit ng tama, na naglaho na lamang na parang bula. Ang laki po ng diferensya kung titingnan ninyo. Kaya yung mga bata minsan naririnig ko pinupunan nila si Batman at si Robin. Dahil ito daw si Robin sunod-sunuran lang daw kay Batman lagi, no? Kung ano daw iutos ni Batman yun ang ginagawa, kaya sidekick siya ni Batman, no? Kaya minsan sabi ng mga bata na pagkakamalan daw Eng-Eng o Tanji A itong sidekick ni Batman na si Robin, no? Bakit daw? Saan ka naman nakakita ng tao na nauna pang isuot yung pantalong kaysa sa kanyang brief? Tingnan nyo yung retrato ni Batman and Robin. Ginaya si Batman. Ganon din ang ginawa ni Robin.
Kaya itong si Robin, binubulaan ng mga bata. Eng-eng pala po sir yan, si Robin. Biruin mo, sinuot mo na yung pantalon, tapos isinunod yung brief. Naku. Okay. Kaya pala sa legal reasoning, no, itong ating Honorable Senator, nakabaliktad din ng logic. Parang ganun tuloy, no? Inuuna ang depensa sa chichirya at kwentong barbero bago ang mismong probisyon ng anti-alias law at ng Commission on Audit Rules. Ang mahirap. Inuna mo yung yung kwentong kanto bago yung umiiral na batas. Bago mo umiiral na batas sa pagdating sa alias, di ba? So tingnan natin, no, para magkaroon ng suporta itong ating mga lecture or pinag-uusapan dito. Silipin muli natin ang mga Supreme Court decisions or jurisprudence para maipakita naman natin sa ating mga nakikinig dito, no, na hindi pwedeng i-justify ang mga alias sa pondo ng bayan. Tingnan natin, no, pakinggan po natin ang sinasabi ng mga totoong kaso sa Korte Suprema. Tingnan po natin yung yung Ursua versus Court of Appeals, no? Ito po ay relevant at may kaugnayan sa paggamit ng mga alias. Dito nilinaw ng Korte Suprema ang layunin ng Commonwealth Act number 142. Ano 'yun? Ito po yung anti-alias law. Ito yung binabanggit ni Attorney May Divina Gracia, okay? Yung paggamit ng ibang pangalan ay nagiging illegal kapag ito ay ginawa upang manlinlang. Ibig sabihin, mag-defraud, magtago ng tunay na pagkakakilanlan para sa masamang hangarin o umiwas sa pananagutan. Yan, illegal yan. Pag ganyan, ang naging very objective ng taong gumamit ng alias, no? Umiiwas sa pananagutan, gustong manlinlang ng ibang tao. Mahirap 'yon, di ba? Kung gagamit ka ng alias para pumirma sa resibo ng milyong-milyong piso, abay, hindi po yan pinapayagan, no? Yun ay parang isang art of escape sa bilibid. Parang pang-iwas pusoy, no? Pang-iwas sa huli. Na madiskubre, pang-iwas na madiskubre, mga kalokohan ginagawa mo laban sa mamamayan na nagbabayad ng tax tapos kinukupit mo yung pera nila. Isa pang kaso, People versus Estrada, yung plunder case. Naalala nyo po ba si Jose Velarde? Ginamit po yan na alias, no, sa bank accounts para itago ang ill-gotten wealth. Si Jose Velarde, si former President Joseph Estrada. Hindi po pwedeng sabihin ng sino man na style lang po yan ng undercover operation. Sa media ng batas, kapag pampublikong pondo at transaksyon ang pinag-uusapan o sangkot ang pampublikong pondo at transaksyon, ang panggagaya o pagtatago sa likod ng alias ay indikasyon po yan ng ng bad faith. At meron po diyang tinatawag na violate na krimen, falsification of public documents. Anong sinasabi ng batas dyan? Anong article? Article 171 po yan. At Article 172 na Revised Penal Code. Okay? So, doon sa ginawa ni Joseph Estrada, yun, medyo napurnada siya doon sa paggamit ng alias, no? Na Jose Velarde. Sapagkat ginamit sa hindi magandang gawain yung paggamit ng alias. No, alias na nga yung Joseph Estrada kasi hindi naman siya Estrada. Joseph Marcelo Ejercito si Erap. Okay? So, tingnan natin, ano ba pagkakaiba? Bakit ba nakumpara nitong si Senator Robin, itong si Ninoy Aquino dito sa mga aliases ni na Mary Grace Piatos, ni na Bisaya, no, ni na Pagong, ni na Ngit-Ngit. Si Ninoy Aquino, ginamit niya yung sarili niyang pondo, sarili niyang pera nung gumamit siya ng alias para makabalik dito sa Pilipinas. Dito sa confidential funds, pera po ng bayan yon, milyong-milyong piso mula sa buwis ng mga mamamayan. Buwis, taxes ng taong bayan ang ginamit.
doon sa paggamit ng alias para sa mga resibo. Tapos hindi maipaliwanag kung ano o saan napunta ang pera ng bayan. Okay? Si Ninoy Aquino kaya gumamit ng alias dahil may assassination plot laban sa kanya para proteksyonan ang kanyang sarili laban sa tyranny mula sa rehimeng militar noong time na yon. Itong si Mary Grace Piatos, yung mga alias dito sa confidential funds, ginamit sila para iwasan ang audit observation ng mga ahensya ng gobyerno para makalusot sa kalokohan. Okay? Yung kay Ninoy, valid yun eh. Valid self-preservation yun. Under the anti-alias law. Yung sa binanggit ni Robin, sa mga acknowledgement receipts sa confidential funds, yun po ay potential na kaso for malversation of public funds, plunder. Malaki ang kaibahan, plunder versus self-preservation ni Ninoy Aquino. Okay? So, malaking kaibahan yon. Yung isa ginamit para makaiwas sa gulo o paghuli sa kanya ng mga militar. Yung isa, ginamit para makaiwas sa pagkakahuli sa kanya sa mga kalokohan na ginagawa sa pagkupit ng pondo ng bayan. Sa paggastos ng pondo ng bayan na hindi i-justify kung saan napunta. Hanggang ngayon, dyan sa trial, hindi malaman kung saan talaga napunta ang pondo. Di ba? Si Robin Padilla, gumamit nga din niya ng alias, di ba? Bad boy ang tawag dyan nung araw di ba? Pag sinabi mo bad boy, Robin Padilla yan, di ba? Isa pa, ginawa nga yung mga pamagat ng pelikula di ba? Yung Mary Grace Piatos, resibo yan ng Kaban ng Bayan. So, hindi yung ginagawang pelikula. O pwede siguro gawing pelikula sa mga susunod na buwan o taon kapag natapos ng impeachment trial. Pwede nga comedy movie yan di ba? Okay. So, alam nyo po, yung pagpayag na dyan sa Senado, kung pupunahin nyo po kung ano ang nangyari dyan kahapon, parang napansin ko na bakit parang pinapayagan na gamiting depensa ang pangalan ni Ninoy Aquino para sa questionable confidential funds. Para sa akin, yan po ay isang malaking insulto sa legal logic. Para gamitin mo si Ninoy Aquino. At ikumpara yan sa mga acknowledgement receipt. Sabi nga ni Bam, wala namang confidential funds si Ninoy nung araw at yan ay ginamit ang paggamit ng Marshal Bonifacio for self-preservation. Malayo po. Hindi po pwedeng gamitin comparison si Ninoy sa confidential funds. Wag po nating baliktarin ang wearing ng underwear at pants. Katulad ni Batman and Robin. Unahin ang accountability bago ang deflection. Ang nagtatago ng identity para magligtas ng buhay ay itinuturing na bayani. Ang nagtatago ng identity sa resibo ng bayan ay kinakailangang managot sa taong bayan at dapat na ipatawag sa bulwagan ng hustisya diyan sa impeachment trial court sa Senado, ipasubwena, ipasomon upang malaman ang kanyang pagkakakilanlan, upang malaman kung anong klaseng panlilinlang ang ginamit o anong klaseng panlilinlang ang ginawa upang ubusin, sairin, higupin, walisin ang pera ng taong bayan. Sa kaso ni Marshal Bonifacio, walang pondong ginamit galing sa Kaban ng Bayan. Dito sa kaso ng mga Mary Grace Piatos, sa kaso ni Pong Pagong, sa kaso ni Bisaya, sa kaso ng kung sino-sinong nakakatawang characters diyan sa acknowledgement receipts, ginamit yan upang makapanlinlang, upang makakuha ng pondo ng bayan. Hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung saan talaga napunta. Si Marshal Bonifacio ay itinuturing ng ilan o ng maraming mga Pilipino bilang bayani. Kaya nga meron tayong Ninoy Aquino Day na mismong si Pangulong
Ferdinand Marcos Jr. ay inaalala ang kanyang kagitingan sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Ngunit itong mga nakakatawang chichirya at pangalan ng mga nakakatawang karakter na hayop na ginamit dyan sa mga acknowledgement receipts ay hindi po natin pwedeng tawaging mga bayani yan sa mga susunod na panahon, sapagkat yan ay ginamit upang makapanloko sa gobyerno at sa taong bayan na pinagkaitan na mapagsilbihan gamit ang kanilang mga sariling salapi o pera na ibinigay sa gobyerno in the form of paying taxes to the government. Dito na lamang po, ito po ang lingkod, Atty. Rene Bueno.